Hello, this is Cloro at maligayang pababalik nga para sa panibagong chapter ng Demon Slayer. Sa mga nagtatanong kung bakit matagal nga po tayong nawala ay nanghihingi nga po ako ng paumanhin sa inyo. Dahil nagkaroon nga lang po tayo ng konting problema na kailangan nating lutasin. Pero wag nga po kayo mag-alala dahil nagbabalik na nga po tayo at tatapusin na natin ang ating nasimulan. Kaya wag na nga tayo magpaligoy-ligoy pa at reviewin na natin ang panibagong chapter. Pero bago ang lahat ay konting recap muna tayo. Sa nakaraang chapter nga ay nilabanan na ng trio na sila Tanjiro, Inosuke at Zenitsu itong si Muzan. Kung saan nagagawa naman nila makapalag dito kay Muzan dahil nagawa ngang mapahina ni Tamayo itong si Muzan gamit ang kanyang mga drugs. Pero umabot na nga sa punto na naabot na ng ating mga bida ang kanilang limitasyon. Nagawa naman matusok at makorner ni Tanjiro itong si Muzan gamit ang kanyang huling breathing techniques or atake. Kaya naman sinabi na nga lang dyan ni Tanjiro na hindi niya na nga daw kaya mag-unleash pa ng mga techniques or breathing style. Kaya naman ang gagawin niya na nga lang daw ay i-hold itong si Muzan sa abot ng kanyang makakaya. Kaya naman nung aatakihin nga itong si Tanjiro ni Muzan gamit ang kanyang tentacles ay dumating nga itong mga Hashira para tulungan siya, kung saan pinutol ni Kanroji ang kaliwang tentacles ni Muzan at sa kanan naman itong si Sanemi. Pero nagulat pa nga dyan si Tanjiro dahil nagkaroon nga na napakalaking bunganga itong si Muzan at kinagat siya. Pero sa hindi nga inaasahang pagkakataon ay dumating nga itong si Obanai at iniligtas itong si Tanjiro, kung saan si Obanai nga ang nakagat at hindi si Tanjiro. Umiga naman itong si Sanemi na sisikat na nga daw ang araw kaya wag nga daw silang susuko sa pagpapatuloy ng chapter na kung saan sumisikat na nga itong araw ay laking gulat nga nitong si Muzan. Ang dahil nga dyan ay nagpakawala na naman siya ng isang blood demon technique na walang iba kundi ang shockwave. Magmula nga dyan, dahil sa sobrang lakas nga ng pag-atake nitong si Muzan ay tumalsik nga itong mga Hashira. Sinubukan naman mag-hold ni Tanjiro para hindi makawala itong si Muzan, pero sa hindi nga inaasahang pagkakataon naputol na nga itong kanyang kaliwang braso. Pero sa kabila ng lahat ay tinataga na nga ni Tanjiro ang kanyang sarili at sinabi na hindi nga daw siya pwedeng sumuko. Hindi nga daw pwede na bitiwan niya itong si Muzan at hindi nga daw siya pwedeng manghina. Kailangan niya nga daw lumaban at gawing kulay pula ang kanyang espada. Meron pa nga daw siyang kanang kamay at hindi nga daw siya susuko. Set your heart ablaze. Ito nga yung katagang sinabi ni Tanjiro para magkaroon siya ng lakas ng loob. Pinipilit niya nga ang kanyang sarili at namimilipit na siya sa sakit. Sinusubukan niya nga maging kulay pula ang kanyang espada pero hindi nga ito nangyayari. Magmula nga dyan, may isang kamay na humawak sa kanyang espada at tinulungan siya. Ang taong to ay walang iba kundi si Tomioka, kung saan binuhos nga nila ang kanilang natitirang lakas at nagawa nga nilang maging kulay pula ang kanilang espada. Nang dahil nga dyan ay namilipit sa sakit itong si Muzan at sumuka pa nga siya ng dugo. Sakto naman na nagpakita na itong araw at direkta ngang tinamaan itong si Muzan. Nasusunog na nga ang kanyang muka at namimilipit na nga siya dyan sa sakit. Sinabi na nga lang dyan ni Muzan na kung papaliitin niya nga lang daw ang kanyang sarili ay segundo nga lang daw ang kanyang maitatagal at tuluyan na nga daw siyang masusunog ng sikat ng araw. Kaya naman kailangan niya nga daw protektahan ang kanyang katawan gamit ang mga laman. At magmula nga dyan ay bigla na nga lang nag-transform itong si Muzan ng isang napakalaking tiyan. Nagulat naman itong si Tanjiro at si Tomioka sa mga nangyari. At magmula nga dyan ay bigla na nga lang inabsorb ng katawan ni Muzan itong si Tanjiro. Labis naman ang pag-alala nitong si Tomioka. Tumatakas na nga itong si Muzan gamit ang napakalaking tiyan. Pero bigla naman nag-utos itong si Kiria na wag nga daw hayaang makasilong itong si Muzan. Makikita nga dyan sa itaas ng building na tinutulak ng mga Demon Slayer itong malalaking gamit at mga semento para bumagsak dito kay Muzan. Direkta naman tinamaan itong si Muzan ng mga debris galing sa itaas. Napahinto nga ito ng bahagya pero baliwala nga yan dahil bumabago na naman itong si Muzan para tumakas. Pero bigla na nga lang siya nasagasaan ng mga sasakyan na minamaneho nitong mga kakushi. Galit na galit naman itong isang kakushi na nagmamaneho ng isang sasakyan at sinabi na mamatay na nga daw itong si Muzan. Pero nagutos nga itong si Kiria at sinabi na umatras na nga daw itong kakushi at pinakita nga dyan na dinurog na ni Muzan itong sasakyan pero nagawa nga makatakas nitong kakushi. Nagbigay naman ng utos itong si Kiria at sinabi na kailangan nga daw nilang mag-advance para pigilan itong si Muzan. Kaya naman habang tumatakas nga itong si Muzan ay hinarang naman ng mga kakushi itong napakalaking bus kung saan nakikipagtulakan nga sila dito para hindi makadaan itong si Muzan. Sinabi naman ng isang kakushi na hindi nga daw dapat sila umatras kahit anong mangyari dahil hindi na nga daw makakalaban itong mga Hashira. Galit na galit naman itong si Muzan at naghanda nga siya ng isang atake kung saan dudurugin niya nga itong mga kakushi. Pero sinabi ng kakushi na dapat nga daw silang lumaban at wag nga daw silang umatras. Marami nga daw sila at hindi nga daw nila kailangang matakot. Napaiyak na nga lang dyan si Kiria dahil alam niya nga na mamamatay itong mga kakushi. Kaya naman nagbigay nga siya ng utos na umatras nga daw muna ang mga to at mag-iisip na nga lang daw siya ng panibagong plano. Pero huli na nga ang lahat dahil malapit na ngang tamaan ng atake ni Muzan itong mga kakushi. At sa hindi nga inaasahang pagkakataon ay dumating nga itong si Sanemi at pinutol niya nga itong braso ni Muzan gamit ang kanyang
breathing techniques na Iskanda Typhoon. Dahil nga dyan ay nagawang makaligtas nitong mga Kakushi. Katapos nga nyan ay nahulog siya sa lupa at lumagapak nga siya dyan. Pero pinilit niya pa nga dyan tumayo at pinagmumura itong Zimuzan. Sinabi niya na nga lang dyan, nagago nga daw itong Zimuzan at bakit hindi na nga lang daw ito maging abo. Pero makikita nga dyan na matatalo na sa tulakan itong mga Kakushi laban kay Muzan. Sinabi na nga lang dyan ng mga Kakushi na kung ano nga daw ang susunod nilang plano at bigla na nga lang may pumulupot na kadena dito sa leeg ni Muzan. At ito nga ay walang iba kundi si Gyome, na kung saan hinihilan niya nga itong si Muzan gamit ang kanyang buong lakas at katulong ang ibang mga Kakushi. Nagawa naman nila itong mahila at tumihaya nga ito sa kanilang harapan. Sumisigaw na nga lang itong si Kriya at sinabi na maging abo at masunog na nga daw sa araw itong si Muzan. Nananalangin naman itong sila Koina sa Diyos, sa kanilang nanay, tatay at mga kapatid. Bigyan nga daw silang pag-asa na manalo dito sa laban. Pero magmula nga dyan ay gumalaw na naman itong Zimuzan at nag-umpisa na naman itong gumapang. Ang kakaiba pa dito ay nagsimula nga itong maghukay at nililibing niya nga ang kanyang sarili dito sa lupa. Sinabi naman ni Gyome na naghuhukay nga daw itong Zimuzan para magtago sa kailaliman ng lupa. Kaya naman kailangan nga daw nila itong atakin para mawala ng lakas. Magmula nga dyan ay bigla na nga lang umatake itong si Tomioka gamit ang kanyang 10 form. Pero sinabi na nga dyan ni Tomioka na hindi nga daw malakas ang kanyang damage dahil isang kamay na nga lang daw ang kanyang gamit. Pero nagfollow up naman ang atake itong si Sanemi gamit ang kanyang 5th form. Pero hindi pa nga dyan nagtatapos dahil dumating nga rin itong si Obanai para atakin itong Zimuzan gamit ang kanyang twin snake heads. Sinabi naman ni Gyome na gawin nga daw nila ang lahat ng kanilang makakaya at hinihila na nga nila itong Zimuzan. Dagdag pa nito na mamatay na nga daw itong Zimuzan, pero sa hindi nga inaasahang pagkakataon ay naputol nga ang kanilang kadena. Gulat naman itong mga Demon Slayer at sinabi na hindi nga daw maganda itong nangyayari. Pero magmula nga dyan sa kaloob-looban ni Muzan ay pinakita nga itong kamay ni Tanjiro na may kulay pula na espada at hiniwa niya nga itong laman ni Muzan, na kung saan naglabas nga itong napakaraming dugo at nang dahil nga dyan ay napabangon itong Zimuzan dahil namilipit ito sa sakit. Pero magmula nga dyan ay sumikat na nga itong araw at tuluyan na nga siyang nasusunog.